Mayong buntag, namin pangutana. Ikaw ba ginahimong sumsuman sa libak sa imong mga kaopisina? O ikaw ba noon usab sa mga libakay sa imong kaopisina? Kini ang atong pagkahisgutan karong adlaw, kini nga atong ginatawag og mga workplace basher para sosyal, di ba? Kung sa aton pa, atong mga kauban sa workplace ng mga libakiro-libakira. Aminin, may GC mo ana. Tara na! Bitaw no, lisod gud kayo manrabaho ka kung ginapalibutan ka og mga taong libakira ug libakiro. Pero kini siya nga realidad, mao ni siya'y kamatuoran ug dili nato nga kayang likayan because this is already part and embedded of a certain organizational culture and dynamics. But wait sa, unsa man din ginatawag nga workplace basher or simply basher? According sa Cambridge Dictionary, mao ni sila ang mga tao na harsh kay mohatag og kritik. Damn if you do, damn if you don't. May ubrahon ka, lain ka, wa kay ubrahon, lain gyapon ka. But these are realities as I've said, na kinahanglan natong i-endure o kinahanglan nato nga i-handle o i-manage. Gusto kita nga tayuyon nga makapanrabaho diri sa kalibutan. Ay para nako ay kuan na daghan na kayo nga mga sitwasyon nga nana. Ako ra man ang gi take as part sa trabaho, part sa pangnarbaho nato nga nagyo na mga challenges, and then not all the time nga na-satisfied ang mga tao sa atong gibuhat bisag insakto para nila nagyo mga tao nga di ma-satisfied. At the same time, ako pag nagpungutana kung gugalingon nga sakto ba kato akong gibuhat, then I will reflect on the next sa sunod nga mga panghitabo kung unsa to ilang gibars, at least dili to nila masulti og usab. Ginahandle ko na sila sa may mga basher mong gyud or may mga dili ganahan nimo, ako wala na silang ginapasagdaan or kung unsay lang isulti, wala nang i-take lang po nimo as constructive nga basi bag naa sila nasawayan mo nya i-bas kanila in other way. So imuha lang ng dawaton sa imong kagalingon, then i-analyze basi ug naa sila di ganahan nimo, then pag makita nimo nga may mga wrong ka o may mga sala ka, imuha lang siyang hinay-hinay nimong usbon or sila ang may sala, imuha silang istoryahon, then i-take na lang nga mo na part sa imuhang pagtrabaho na gyud na yung mga ingon ana, di gyud mawala. Daghan kayong salamat Sir Arvin and Sir Jongjong sa pag-share sa inyong insights mahitungod sa atong topic today. Sa bata-bata pa ko, lisod gyud ang ingon ani nga sitwasyon. Especially kung kabalo ka, pagilibak ka, lami kay pangaway. However, as I grow up at ang mag-mature na ka, you learn how to pick your fight. Kay dili sa tanang panahon masulbad ang mga problema sa opisina sa pagpangaway. Today, I would like to share with you some tips, actually 5 tips, na pwede ninyong i-adapt, no? Pero depende na siya kung applicable ba sa inyong sitwasyon, pero pwede ni siya ninyo nga maging gabay, maging guide kung paano makaget by kung anaa ka mo sa kini nga sitwasyon. First, I'm so ready. Stay professional and composed. Ayaw pa-apekto. Hinumdumi, dili baya kita mga eredero sa kumpanya nga magpakamatsan yun nato ang kanang mga problema. So don't let their negativity affect your emotions. Maintain a calm and collected demeanor even if they try to provoke you. Respond with professionalism rather than engaging in their negativity.
Second tip, set boundaries. No? Even if they constantly bash you, make it clear that you won't tolerate disrespect. Ma-accept na to ang nagkalain-lain ta og point of views, pero we can never tolerate disrespect. Politely but firmly tell them that you prefer a more professional and respectful environment. Avoid necessary interactions if possible. Mas maayo pa kung di naman lang gid mo mag-click, ayaw na lang, wa na lang tagdanay. Third tip, focus on your work and performance. Ako sukad sa una, it's always a bonus for me kung makabuild ka good relationship sa imong mga katrabaho. Always remember na ang imong pinaka-primary nga intention nung naa ka dira is manrabaho. That's why focus sa imong trabaho, focus sa imong performance, and let your results speak for themselves. Stay productive and prove your worth through your work. Avoid distractions caused by their negativity. Ang ika-fourth nga tip, nangatol. Know your rights. Never ever ignore office bullying by seeking support if necessary. Importante na siya, no? Kay nahanglan kabalo ka, asa ka gabarog, unsa ang imuhang mga responsibilidad, and at the same time, unsa ang mga rights nga dapat nimong protektahan. And the last but definitely not the least, don't take it personally. Oftentimes, bashers project their own insecurities onto others. Sa ato pa, ug unsa to ang kakulangan nila silang kaugalingon, mao na nga very negative sila sa paglantaw sa uban. Instead of feeling bad, try to understand that their negativity is more about them than you. Stay confident and don't let their words define you. Ana ra ka simple, no? Pero lisod ni siya himuon. Mao na nga, at the end of the day, always pray that you would have the patience, you would have the tolerance, and of course, you would have the strength to go on biskan tuod ug naa ka sa ingon ani kagubot nga sitwasyon. Let's hear some more from Sir Arvin and Jongjong. Okay na to? Kung himo mong sumsuman, himuan na lang ninyo og sudaan joke. Kung para sa mga ginakuan pa, naka-experience na mga bashing o uban pa, just kuan kanang una-una lang ang imong panarbaho, ang imong gihimo insakto na siya. Kung na-feel man gyud nimo nga sayop jud then ayo na lang og kanang react but to change sa imong pamaagi and then himua og unsa ang insakto ug himua og unsang maayo kay at the end of the day ikaw ra magyapon ang nakabalo kung paano nimo gi-satisfy ang imong trabaho. Thank you. Thank you, Vin. Para sa mga baguhan, o makaagi man gyud mingon ana, di man gyud na malikayan. So una-unan yung himon is relax lang, ayaw i-take seriously kay naa gyud na siya sa mga ingon ana nga environment bisig asa ta manrabaho, mapapeld, mapaupis, naa gyud na siya, ay lang ninyo i-take seriously. Unang hunahon nga naa ka dira to do your job and himuon nimo ang imong makaya as employee or as staff din ha. Ay lang na slag kanang imain, instead imuha na silang migahon para at least mo create mo og kanang loving environment sa sulod sa office para nga walay faction nga matabo. Thank you, Sir Jong. Okay. Lisod man gyud tinuod nga magtrabaho sa usa ka opisina nga medyo wala ka kasinabot o medyo kubot. That's why very challenging gyud nga effectively ma-handle nato ang atong mga office bashers. No? As I've said, kini ang mga butang nga di nato makontrol. And since these are the things that are beyond our control, ang pwede natong makontrol mao ang atong attitude towards it. No? Bilang individual, bilang responsable nga manugtrabaho. That's why
we need to keep an open communication sa atong mga kauban. Kung kinahanglan may i-clarify dayon, and you should be able to do it privately. And of course, empathy. Wala ta kabaloon sa ang rason na nung may mga huna-huna sila nga ingon-ana, may pinagdadaanan din sila. So kita ang may control sa atong emosyon, kita ang mutry nga intindihon sa ilang naagian. And of course, we need to do constructive conflict resolution. Kung dili na makaya, atong tabangan, atong pangitaan og paagi ug makayo tagtabang sa mas nakataas nato. Naaman tay mga bosses, naaman tay mga ma'am ug sir, nato mga supervisors na pwede makatabang nato. O dili gani katong mga tao nga atong ginarespect. And speaking of respect, it is very important to foster a culture of respect sa usa ka trabahoan. Kana bitang dili kinahanglan nga magkasabot ta permi, pero ang importante garespetuhanay kita. We respect our differences, lain ang imong huna-huna, lain ang akong huna-huna, and we can settle na lain-lain ta kung panglantaw sa kinabuhi. Ang importante na walay taong masakitan, walay taong mapagan, samtang kita gapanrabaho. Kay maura man tanan pud ang atong focus, diba? Maura man ang atong intensyon sa kinabuhi nga tayuyon, hapsay ang atong pagpangabuhi, diba? So I think that's all for today, and I hope that you would be able to find something from what I am sharing to you. Disclaimer guys, ha? These are all but for fun and for things na pwede natong i-relate sa atong kinabuhi ug sa kada adlaw nato nga pagpuyo diri sa kalibutan. I hope that you find something worthwhile sa paglantaw sa kining of love. Please, if you do, gahangyo ko ninyo, please like, follow, and share this vlog para mas ma-excite and mas ma-inspire po ta to create more vlogs in the future. That's all for now. Have a good day, loves!